Mayroon akong magagandang bagay. Pero ang problema ay ang pagbebenta nito. Ito ang ikalawang bahagi kung saan susubukan kong mabuhay sa loob ng susunod na 50 oras sa paghahalongkat ng basurahan at pamumulot ng pwedeng mapakinabangan para makita kung magkano pwede kong kitain sa loob lang ng 50 oras. Magandang umaga. Kaunting update sa Facebook, hindi maganda ang kalagayan. Nakakuha ako ng 6 na views sa punching bag. 30 views naman ngayon sa 2 ilaw na ito at 31 views sa ilaw na ito dito. May isang nag-message sa akin tungkol sa ilaw. Sabi niya, "Hi, interesado ako. Pwede ko ba itong kunin bukas?" Sabi ko, "Hello, syempre. Anong oras ka pwede?" Nakita nilang mensahe pero di sumagot. Kaya nag-text pa rin ako. "Available ako buong araw bukas. Sabihin mo lang kung ihahatid ko." Pagsapit ng 10:00 ng gabi, nag-sorry sila. Pinakita ko ito sa asawa ko at sabi niya hindi kasya sa espasyo. Sasabihin ko kung may pagbabago. Pasensya na, mahirap talaga. Pero wala tayong magagawa kundi magpatuloy magsikap. Malapit na tayong umabot ng 24 na oras sa hamon na ito. Akala ko mas malayo na ang mararating natin, pero hindi pa pala. 10 sentimo lang ang nakita ko. Sige, iyon lang ang meron ako. Sa kabilang banda, habang naghihintay ako ng sagot ng mga tao, sa tingin ko, maghahanap na lang ako ng mga lugar na may mga basura sa labas at mamumulot na lang ako sa basura. Wala namang masama kung makakuha pa tayo ng mas maraming gamit, diba? Malay natin kung ano ang mahahanap natin. Mga tol, mabilis lang. Gusto ko lang sabihin na ito ang kinabukasan ng card collecting. Kaya kung mahilig kayo sa card collecting, siguradong magugustuhan ninyo ang Arena Club. Ngayon, ang Arena Club ay isang app at website kung saan pwede kang magbukas ng virtual packs. At hindi lang basta packs, kundi slab packs ito kung saan pwede kang magbukas ng mga graded na cards. Mula sa sports cards, Pokemon cards at iba pang TCG, pwede ka pang makatipid dahil may slab pack silang nagsisimula sa $25. Makinig ka, pwede kang makakuha ng tunay na grails dito. Magbubukas ako ng Ruby Pokemon Slab Pack sa halagang $250. Maraming malulupit na cards dito. Buksan na natin. Tara, sobrang saya talagang buksan to. Tingnan natin, makukuha natin. Magpakita ka ng maganda. Boom! Sige, ang astig nun. Pakinggan nyo, mahilig ako kay Charizard. Pero mayon, nakuha natin si Venusaur EX. Ang special illustration rare na nag-grade na PSA Siam. Ang ganda talaga ng card na ito. Sa Arena Club, may instant cash offer ka pa agad. Kung ayaw mo na sa card, pwede mo itong ibenta. At sa totoo lang, itong Venusaur, ang astig nito, itatago ko to. Ngayon, kung gusto mo namang itago ang card mo, pwede mo rin itong ipakita sa digital showcase mo, tulad nito. Ito ang showcase ko. At sa totoo lang, ang lupit ng itsura. Ngayon may bagong Venusaur pare, astig talaga ang card na to. Sa showcase mo, pwede mo ipagyabang at ipagpalit ang mga card mo sa iba. Kung gusto mong hawak mo mismo ang card, pwede mo ipaship sa'yo. Kaya kahit hindi ka fan ng Pokemon, pero mahilig ka sa sports cards o pagbubukas ng packs, subukan mo ang Arena Club. At para sa mga unang beses palang mangolekta, pwede kayong makakuha ng 20% diskwento sa unang card purchase o slab pack ninyo sa pagpunta sa arenaclub.com/Connor. arenaclub.com/ConnorTV at gamitin ang code ko na Connor TV. Pero oy, malaking pasasalamat sa Arena Club sa pag-sponsor ng video na ito. Pero oy, dahil dyan, balik na tayo dito at tingnan pa natin ang iba pang mga basurahan. Mukhang gagamitin ko ulit ang parehong plano. Pumunta sa mayayamang lugar. Maganda ang ideyang yon. Uy, may nakita ko dito. Anong mga yon? May kahon ng Johnson. Oh, maganda talaga ang plano na pumunta sa mayayamang lugar para maghanap ng basura, di ba? Mukhang araw pa ng koleksyon ng basura ngayon at nadaanan natin to papunta sa basurahan. Eksakto. May gustong magtapon ng bahay nila para sa akin? Grabe pare, tingnan mo naman to. Nakuha na yata ang basura. Ano ba yan? Wala na. Ang lalaki pa ng mga bahay dito. Ayoko sigurong magbaba ng basura dito. Para kayo ako maglabas ng kahit anong basura. Ang lalaki ng driveway nila. O sige, may nadaanan tayong parang may something dito. Ano yun? Volleyball net ba yon? Uy, mukhang may potensyal yon ha? Franklin na volleyball net yan. Kahit mukhang magulo at luma na, parang hindi ko yata kukunin yan. Pero okay pa rin naman. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsisimula na akong mag-isip na baka hindi magandang plano ang mag-ikot-ikot sa mga mayayamang lugar. Mukhang lahat ng tao dito parang, teka, yun ba ay kahon ng Lego? Sandali lang, diretso akong pupunta sa basurahan ng iba. Hindi pa nga ito nakalagay sa labas ng basurahan nila, talagang nasa loob ng basurahan. Ano itong kahon ng Lego dito? Maisip mo kaya kung puno ito ng mga Lego? Kailangan kong buksan. Wala, kahon lang pala. Walang laman, walang Lego. Kahon lang na walang laman. Sobrang desperado ko na ngayon. Wala akong makita sa gilid ng kalsada. May paparating dito. Maleta ba ito? Ayos din tong maleta na ito. Tingnan mo, parang pulang maleta. Kukunin ko ba?
Oo. Hindi, sa tingin ko, hindi ko na lang kukunin. Pass na lang ako dyan. Nagsimula na akong maging sobrang desperado sa kahit anong makita ko. Pati mga kahon na walang laman, napapansin ko na. Ang weird. Pakiramdam ko, yung ideya kong pumunta sa mayamang lugar para hindi gumagana. Ewan kung bakit. Akala ko kasi magtatapon lang ng mga Xbox, Nintendo Switch at Pokemon cards sa mga tao. Pero ang totoo, halos wala naman akong nakikita kahit ano. Nakakainis talaga. Hindi ako makapaniwala na wala tayong nakuha dito. Akala ko mas maganda ang ideya kaysa sa nangyari. Pero magbabago na ang lahat. Siguro. Baka nauna na at kinuha na ang lahat ng basura. Sandali, ano yun? Ano to? Lahat nasa driveway mo. Pasensya na sir, titingnan ko lang itong upuan. Ang ganda ng upuan na to, di ako makapaniwala. Medyo may sira lang dito. Kukunin ko na. Sa tingin ko, ang gagawin ko talaga ay tatanggalin ko lahat ng gulong nito. At kukunin ko to. Maganda tong upuan na to. Ang ganda ng upuan dito. At may pala pa dito. Hindi ko na kukunin ng pala. Tara na. Ang ganda ng upuan na to. Masaya namin kukunin itong upuan na to. Tara na. Pare, ang laki ng nakuha natin. Ang makahanap ng upuan ay sobrang laking ginawa. Kaya bumalik ako sa kalsada at sa totoo lang, wala talagang makakapaghanda sa akin sa kung anong nakita namin pagkatapos. Grabe, hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. Pare, tumahimik ka. Tumahimik ka. Pare, imposibleng totoo to. Imposibleng totoo to. Imposibleng totoo to ngayon. Niloloko mo ba ako? Sige, sandali. Ano ba talaga to dito? Dispenser ng bote ng tubig. Pare, bago pa to sa kahon. Tingnan mo to. Bago pa talaga ito. Bakit tinapon? Nagtatapon ba ng ganito? Nahihiya akong magtanong, pero bukas ang garahe. May tao ba dito? Diyos ko. Sandali, i-atras ko yung truck. Grabe pare. Seryoso, isipin ng mga tao na peke to. Tumahimik ka pare. Di ba sabi ko na, dito sa ganitong lugar, may makukuha, lalo na sa mayayamang lugar. Gaano kabigat to? Tumahimik ka. Nagbibiro ka ba? Pare, imposible to. May mainit at malamig na tubig ang dispenser na to. Magkano kaya ito? Hanapin ko online. Pare, ito na yung pinakamalaki nating nakita. Literal na nanginginig ako. Ang lupit. Kailangan na nating umalis. Pwede ko namang tanungin yung tao. Di ko nang alam kung sino. Sino kaya nagtatapon nito? Tignan mo, may nagbebenta sa eBay. Bago pa, $100. $100 para dito pare. Imposible. Imposible talaga. Tara na. Sige, alis na tayo dito. Pare, simula pa lang ng araw, nahanap na agad. Nakuha natin yung upuan at ito pa, siguradong pera na yan. Panurin mo, baka ito pala yung tubig para sa mga nagtatrabaho sa construction. Parang ninakaw ko pa yung pinagkukunan nila ng tubig para sa araw na to o kung anuman. Mukhang kailangan nila yan sa trabaho at dinala pa ng boss nila para ibigay sa mga trabador. Pero ako, nandito at ninanakaw ko yung mga galon ng tubig nila. Pre, ang lupit nun. Basura yon, di ba? Pre, at ano meron tayo dito? Sandali lang, kailangan ko tingnan to. Pre, ito na yung kapitbahayan. May maganda tayong salamin dito. Ang ganda ng salamin na to. Pakiramdam ko, pwede natin to ibenta. Kahit mga $10 lang sa Facebook. Pero itong mesa na to, ayos din tong mesa na to. Pero parang mukhang ginawa na itong ibang gamit. Halika, tingnan mo sa ilalim dito. Makikita mo na parang pininturahan o may ginawa dito. Mukhang may nagiba na nga ng gamit nito. Tapos may salamin pa at kung ano-ano pa. Hindi ko alam, baka mabasag yung salamin sa likod ng truck. Kaya siguro iiwan ko na lang yung mesa. Luma na yung upuan, vintage na. Baka gusto ng iba pero tingnan mo, may astig tayong salamin dito. Ang ganda kaso basag-basag na, sayang. Medyo nakakainis. Pero ang astig talaga ng salamin na to, di ba? Ang astig ng salamin na to. Sabihin na lang natin na makakuha tayo ng $10 dito sa Facebook. Masaya na ako doon. Basta wag lang mabasag dito sa likod. Hindi na uubos ang gamit dito sa kapitbahayan. Sabi ko nga, alam kong nandyan lang yan. Ang tagal kong hinanap, parang walang katapusan. Mga 1 oras at kalahati na namin ginagawa to. Paikot-ikot lang sa mga kapitbahayan. Pasok-labas sa mga subdivision. At wala talaga kaming nakukuha. As in, wala. Tapos bigla kami nagkaroon ng bagong water dispenser at cool na salamin. Kukunin ko yan. Pare, sobrang astig ng araw na to. May nag-message pa tungkol sa floor lamp. Tanong kung available pa at pwede kunin na yon. Oo naman. Anong oras ka pwede?
May nagtanong din kung pwede $20 na lang ang punching bag. Pakinggan mo, desperado na ako. Sige, paayag na ako. Pakinggan mo, nakapulot lang tayo ng $20 kahapon sa daan. Madali lang, madaling pera. Tuloy lang tayo sa pagmamaneho. Tingnan natin kung anong mangyayari. Kapag may nag-message ulit, sasabihin ko sa inyo. Hoy, mayon na ang araw pare. Pinagkakakitaan kong basura. May nakita akong sealed na kahon at mahilig talaga ako sa mystery box. Sandali lang mga tol. Sandali lang mga tol. Sa tingin ko, may nahanap ako dito. Isang walang laman na kahon pala. Sobrang na-excite ako. Akala ko nakaselyo pa. Akala ko may outdoor na gamit o kung ano man doon. Pero wala pala. Ayos lang. Ayos lang. Nasa high pa rin ako mula sa mga nahanap natin at sa mga ibebenta pa natin, baby. Tara na. Sige, may isa pa tayong neighborhood dito. At mukhang trailer park ito. Pakinggan mo muna ako. Pumunta tayo sa neighborhood ng mayayaman. Tapos, paano kung pumunta tayo sa trailer parks at tingnan ang itinatapon nila? Baliktad, di ba? Alam mo kung ano yun? Trailer trash. Ang galing nun. Ang ganda nun. Iwan mo na lang yon. Gusto ko yon. Yung iba niyang sinabi, tanggalin mo. Yan lang iwan. Sa kasamaang palad, akala ko ito na yung lugar ng basura sa neighborhood na to. Pero mukhang hindi naman ito yung lugar ng basura. Oo, hindi. Hindi ito araw ng basura dito. Sige lang, ayos lang. May app ba yan? Teka, hindi pala ayos yon. Kalilimutan ko na. Lahat para mukhang 8 milya kada oras. Ulitin ko, tanggalin lahat ng sinabi niya. Maliban lang doon sa isang linya na yon. Nag-iikot pa rin kami at nasa mayamang lugar na. May nakasabit na alpombra. Baka may patay na katawan doon. Ayos lang ako. Ayan ang kalaban ko dyan. Tignan mo yan. Susulyapan ko siya ng masama. Ayun, nasa labas na tayo. Magpapahinga muna ako sa pagmamaneo. Kahit tuloy pa rin. At hinahanap pa rin natin sila. Pupunta pa tayo sa ibang basurahan. Wild pare. Di ako makapaniwala na kuha natin to. Kailangan ko talagang kunan ng litrato ito at yung upuan tapos i-upload sa Facebook. Kasi alam kong siguradong mabebenta natin yan. Ay itilagay pa natin sa mababang presyo. Sabihin na nating, $60, sigurado akong mabilis siyang mawawala. Tara, pasok tayo dito at tingnan natin to. Sandali lang. Ang ganda niyan. Hindi ko nang alam kung mabebenta yan. Astig din. Hindi ko nang alam kung mabebenta yan sa Facebook. May maliit na truck dito. Ang cute. Tara, pasok tayo dito at tingnan natin kung anong meron. Parang backpack. Anong brand ito? Jessica Simpson. Interesante siya, pero mukhang medyo madumi. Hindi ko sa tingin ko, hindi yan mabebenta. Ano to? Air mattress ba to? Oo, air mattress nga. Ano yung lumipad? May air mattress tayo dito. Ang bigat niyan, grabe. Pasok na tayo pre. May mga sapatos tayo dito. May Reebok tayo dito. Sandali lang. Tingnan mo yung mga yan. Parang may kwenta yung mga yan ha. Siguradong may kwenta yung mga yan. Mukhang parang air fryer ito. O parang mini oven o kung ano man. Sobrang dumi niya. Sa tingin ko, hindi ko nakukunin yan. Sandali lang. Nagbibiro ka ba? Nasaan yung kabilang parte? Sana nandito, pero wala talaga. Sayang, malaki sana ang halaga nun. Pare, siguro mabibenta ko to ng ganito. Pero malamang hindi. May Keurig tayo. Kailangan lang ng maliit na transparent na parte at isa pa sa ilalim na di ko makita. Ilalagay ko muna sa gilid at lilinisin ng mabilis. Malay natin kung gumagana pa to. Kung gumagana pa, baka makakuha ko ng $15 dito. Kumusta ka anak? Parang may bitak pero mukhang nasil na. Oo, ganito. Kahit di na gumagana, pwede pa rin nating subukang ibenta. Baka mabili pa. May kahon ng Nike dito, walang laman. Siguro Nike Waffle Debut, di ko rin alam. Meron ding kahon ng UGG, walang laman. Yan ang ilalim ng Keurig. Tara na. Kung gumagana yung Keurig na yon, baka makakuha tayo ng 10 hanggang $15 dyan, okay? Kung gumagana. Walang paraan na may 50-inch na TV sa kahon na to. Dapat ko bang hukayin to? Iwan mo sagot mo. Pili ka, oo o hindi. Sige, sinunod kong utos mo at oo ang sagot. Siyempre, huhukayin ko ito dahil seal pa. Nakikita ko lang dito ay pag-asa at pangarap. Mukhang walang laman ng kahon pare. Na-imagine mo ba kung nakuha natin yung 50-inch TV? Grabe sana. Tara, ilagay natin ang Keurig sa truck. Astig yan, sigurado. Malay natin. Kung gumana to, baka may kita tayo. Sasaliksikin ko muna. Sige, tigyan mo. May nakita akong bagong Keurig dito na kumpleto ang pyesa. Yung sa akin parang may kulang. Nabebenta ng $40. Siguro, ibabalik ko na lang to. Sa tingin ko, hindi na sulit linisin at ayusin lahat. Lalo na't di rin natin alam
kung gumagana pa at may maliit pang bitak sa loob. Parang inayos na pero hindi sulit, kaya ibabalik ko na lang. Balik ka na sa tambakan. Ito pa lang ang basurahan dito, baka may iba pa. Pasukin natin at tingnan kung meron pa. Sige, kung hindi nyo alam, nandito kami ngayon sa isang apartment complex. Pakiramdam ko marami talagang magagandang gamit na itinatapon ng mga tao dito. Parang kung ikaw mismo maghahanap, pwede kang mag-dumpster diving dito. Pakiramdam ko, maganda maghanap sa mga apartment. Akala mo siguro, ewan ko, yung mga tindahan tulad ng GameStop at mga ganong klase ng lugar ay maganda para mag-dumpster dive. Pero karamihan sa mga basurahan nila ay sarado at ayaw nilang may pumapasok doon. Pero sa mga apartment, ibang usapan na yon. Sa lamin ng kabinet to, sandali lang. Sira ba to? Alam mo medyo lumana siya pero, sobrang lumana talaga. Sa tingin ko, wala namang may gusto niyan. Ibig kong sabihin, may kahon pa siya. Oo, sa tingin ko, wala talagang may gusto ng salamin na yan. Sana nandito sa kahon na to. Wala eh, pero kukunin ko tong kahon na to. Ang astig nito. Yung ibang kahon dito, pwede pang ibenta ng may halaga. May Wii Fit board at Wii Fit Plus. Astig sana ng kahon, kaso wala ang laman. Pwede kang pumunta sa game store at bumili na lang sa game store. Baka nandito. Hindi, kalaban ko ba yon? Nandyan lang siya sa kalsada. Nako, isasama nila ako. May mga cushion tayo dito. Wala talaga pare, nadudulas na ako. Nako, paparating na sila. May mga kandila tayo. Mukhang kaunti lang laman ng kahon na to. Oo, parang puro kalat lang. Siguro naunahan na ako ng kalaban ko sa susunod na lugar. Yun lang dito. Pwede pa tayong pumunta sa ibang apartment. Pero dito, may nakuha tayo. Astig itong Wii Fit box. Gusto ko lang tingnan. Baka kumita tayo dito. Alam ko na may mga kahon ng game console na mahal, lalo na kung kumpleto at may kahon. Naisip ko lang tingnan. May nagbebenta na nakasil pa, 146. Pero syempre, hindi lang kahon yon. Tingnan ko muna sa eBay. Hindi ito bagay sa Facebook. Mas okay itong ibenta sa eBay. Hindi rin ito mabilis ang benta. Wala akong nakikitang nagbebenta lang nito. Teka, open box. May balance board sila. Lahat may balance board. Hindi ko sure kung mabebenta ang kahon pero dalhin na lang natin. Wala namang mawawala. Heto na ang pinakamalaking kalaban ko ngayon. Ang mga basurero. Kumusta? May nakuha ba kayong maganda? Nagmaneho na ako. Nasa likod na tayo ngayon ng isang tindahan ng Lego Resell at iba pa mga tindahan. Baka nasa likod din tayo ng Jimmy John's. Oo, ito na yung Jimmy John's dito. Dapat ko pa bang tingnan dito? Oo, wala na. Nilinis na. Mukhang basurahan na ito ng Lego Resell Shop. Napansin ko yung Lego at naisip, ano kaya meron dito? Parang dapat kinuha ko nilang mga lata na ito. Pakiramdam ko parang nilalampasan ko lang ang perang pwede kong makuha o kung anuman. Wala akong masyadong nakikita halos wala talaga dito. Nakikita ko lang yung takip ng isang lalagyan, yun lang. Paano naman dito sa isa? Tingnan natin itong isa dito. Oo, wala talagang laman dito. Sige, tingnan mo yon. May 20 sentimos na agad. Kuling ko na rin. Plano ko, kukuhanan ko ng litrato lahat na nandito. Maganda para sa akin ang berdeng background, mga puno at paradahan. Magiging maganda ito. Sa totoo lang, kailangan ko lang may lagay agad itong mga gamit na to. Kasi kung hindi ko ito may lalagay sa Facebook Marketplace, parang hindi ako kikita ng pera kung wala ito doon. Kaya ilista na natin itong mga bagay na ito. Para hindi pa rin ako makapaniwala na nakuha natin to. Ang lupit nito. Bago pa talaga. Sino ba namang magtatapon ng bagong-bago? Sobrang lupit. Ito na yata ang pinaka-wild na nahanap ko. Sandali lang. Hindi nga. May potensyal tayong buyer. Hindi, sigurado na. Gusto ng lalaking to yung punching bag. Pumayag ako sa $20. At tanungin ko kung pwede siyang makipagkita ngayon. Kung mabebenta ko to, magkikita kami at makakakuha ako ng $20. Hindi pa ako sigurado sa presyo nito. Sa tingin ko, ilalagay ko na lang ito sa mga $80. Pakiramdam ko ayos na yon. Bago pa sa kahon, $80. Dapat mabilis lang mabenta to. Ibig kong sabihin, kung may mag-alok ng 50, ibebenta ko na agad to. Maganda talaga ito upuan. Pero may problema sa mga paa. Paano ko kaya matatanggal ang mga paa nito? Natatanggal ba agad ang mga gulong? Umiikot ba sila? Baka pwede kong paikutin para matanggal. Ang problema lang sa upuang ito ay medyo sira ang isang paa. Na ipapakita ko kapag natanggal ko na ang nakakainis na gulong. Kaya pakinggan mo ako. Dahil sirang-sira itong paa, sa tingin ko, kailangan kong kumuha ng tornilyo at drill o kung anuman. Tapos pagsamahin ulit ito. O kaya lagyan ng wood glue o kung anumang pandikit dito para maayos ulit. Hindi ko naman kailangan ng mga gulong ng upuang ito. Gusto ko silang tanggalin at gamitin ang upuan na wala ang gulong. Pero di ko alam paano tanggalin. Yun lang ang problema. Makakailangan ko ng flathead screwdriver para maalis ito o mapaluwag.
Pero hahanapin ko muna ito online at titingnan kung makikita ko ang eksaktong upuang ito. Kasi ang ganda ng upuang ito, pare. Tingnan mo naman. Ang ganda ng leather, parang bago pa. Ayon, ito mismo ang upuang hinahanap ko. Sakto talaga, nahanap ko lang sa Amazon. Sabihin mo kung hindi yan ang upuan na yon. Tingnan mo ang presyo. $170. Ayos, inayos ko na ito. Dagawin kong parang bago't makintab ito. Baka lagyan ko pa ng gulong para kamukha ng nasa larawan. Pare, baka mabenta ko pa ng $50 o $60. Kung may magalok ng 30, baka kunin ko. Na-upload ko na ito, sana may bumili. Kailangan ko pang ayusin ang upuan bago ibenta, kaya tara, ayusin na natin. Bago ko ayusin ito, makikipagkita muna ako sa lalaking bibili ng punching bag sa parking lot. Tara, puntahan na natin sila at kumita ng pera. O sige, nandito na tayo sa tagpuan para sa punching bag. Ilalabas ko na ang bigat. Dito na lang tayo maghintay hanggang dumating siya. Makakabenta na rin tayo. O sige, sabi ni lalaki na kararating lang. Oo. Anong balita pare? Kumusta? Ayos makilala ka. Connor TV. Ayos makilala ka. Ano usapan natin? 20? 20 para dito. Heto ang bag. Ilagay mo sa garahe o kung saan man. Maganda siya. Maayos pa ang kondisyon. Uy bro, mabigat ito. Akin na, ako na. Oo, matutuluman kitang buhatin yan. Nakakatawa. Oo. Ayos. Salamat. I-enjoy mo yan. Hayaan mo, tutulungan kita. Tara na baby. Sa wakas, nakuha na natin ang una nating bayad dito. Mayroon tayong $20 at 10 sentimo. Hindi ko alam kung saan napunta ang 10 sentimo. Mayroon na tayong $20 at 10 sentimo. Malaki na rin yon. Siguro pwede ko pang mas mataas na kuha para sa punching bag. Pero gusto ko lang matapos agad. At $20 na yan. Pare, nahanap ko lang to sa gilid ng kalsada halos. Ang astig nun. Pero ang problema lang dito ay itong upuan. Sira itong upuan dito at hindi maganda ang itsura. Kaya sa tingin ko, bibili ako ng mga gamit para maayos ko itong upuan. Sa kasamaang palad, mababawasan ng $20 natin. Pero kung isipin mo kung gaano kamahal itong upuan, $170 kung mapapaganda ko ito na parang bago, maayos at gumagana, baka mabenta ko ito ng $80. Siguro. Sa tingin ko, sulit naman. Magandang investment ito. Pupunta ako sa hardware, bibili ng wood glue. Siguro tornilyo. Pwede kaya wood glue lang? Hindi ko sigurado. Pag-iisipan ko pa. Ngayon, may $13 at 81 sentimo na tayo. Hindi na masama. Kaunting dolyar lang, pero sa tingin ko, magandang investment ito. Tara, ayusin na natin. Okay, ngayong nakuha na natin ang upuan at lahat ng kailangan, ang gagawin ko ay pupunuin ko itong bitak dito ng wood glue. Tapos, maglalagay ako ng 2 tornilyo dito sa loob. Sana magdikit ito ng maayos. Gawin na natin. Mukhang nasubrahan ko ng wood glue, kaya tumutulo na. Lilinisin ko muna, tapos ilalagay na ang mga tornilyo. Isa na ipasok ko na. At sa totoo lang, pakiramdam ko parang nasayang ko ang pera ko sa isa pang tornilyo na ito. Kaya nabawasan tayo ng 49 cents, 47 cents o mga ganun. May extra tornilyo tayo. Makapwede kong ibenta sa Facebook. Ngayon, para sa importanteng bahagi, ipasok natin ito dito. Tingnan mo, parang kasya na siya. Ayos. Pwede na nating baliktarin ang upuan, pero hayaan muna natin ito para matuyo. Kukuha tayo ng litrato at ipopost sa Facebook. Tara baby, ang ganda ng upuang ito. Kasalukuyan tayong nasa likod ng isang tindahan ng bentahan ng second-hand na video game. Pasok tayo dito at tingnan natin ang lugar. Paano ba ito buksan? Ganito lang ba? Sige. Ang daming basura dito sa loob. Sandali. Ano ba itong nandito? DVD ito. Bullet. Maganda yan. Bullet. Para sa'yo yan, tatay. Sandali lang, grabe. Uy, ang dami natin DVD dito. Tingnan mo to. Ang dami talagang DVD dito sa loob. Grabe to. Hindi ko alam kung may maganda-ganda ba talaga dito. Maraming magaganda. Hindi ko alam kung mabenta pa talaga ang mga DVD. Pero parang wala na talagang masyadong halaga ang mga DVD. Sayang lang. Maliban na lang kung seal pa sila o may kakaiba. Pero sa totoo lang, astig lang makita sila. Pero grabe. Oo, ang dami pa nating DVD. Oo, hindi na talaga bumibili ng DVD ang mga tao. Magugulat ka. Kinabukasan na. So ayun, kinabukasan na ngayon. Hindi pa masyadong benta. Pero ayos lang kasi, may nag-message na tungkol sa mga lamp dito. Astig din, dahil makikipagkita ako sa kanya. Nagtanong siya kung pwede 40 box na lang ito at sabi ko, sa puntong ito, tatanggapin ko na kahit ano.
Malapit na tayong umabot ng 50 oras. Ang bilis ng oras. Tara, makipagkita na tayo sa taong ito at kunin na ang pera. Ang kulit pa niya, sabi niya. Hindi mo naman ako kikidnapin, di ba? Sinabi ko sa kanila na nasa U-Haul van ako malapit sa Walmart at crumbled cookies. At oo, nakakatawa talaga. Mukhang may dumating na, kamusta? Hindi kita kikidnapin. Hindi, tingin ko nga ikaw pa ang mangkikidnap sa akin. Connor TV, ayan na yon. At heto naman ang isa pa. Stig, ayos na ayos sila. Oo, sige. Oh, ano nga ulit pangalan mo? Eric? Eric Connor? Kailangan nating alisin to. Gusto mo ba ng totoo? O gusto mong magsinungaling ako? Kaya ang ginagawa ko sa loob ng 50 oras, nabubuhay ako sa pamamasura, prepektong pamamasura at pagpulot ng basura. Kapag may nagtatapon ng gamit, pupuntahan ko, kukunin ko tapos ibebenta ko. Alam mo na, tama nga. Ang nakakabaliw dito natagpuan ko to mismo. Ito na yata ang pinakamagandang nahanap ko. Bago pa to as in. May nagtatapon lang ito. Naglalakad lang ako. Nakakuha ng $120. Oo, umiikot ako sa mayayamang lugar at namumulot. Saludo ako sa diskarte mo. Salamat. Tara, ibenta na natin tol. Tinatapos na natin ang 50 oras dito mismo ngayon. Masaya ba ako sa kinita natin? Sa totoo lang, ayos lang talaga. Sulit ba? Oo, syempre. Mag-iiba yan depende sa mga makikita mo sa bandang huli. At saka, para sa lahat ng mga bagay na hindi natin nabenta, tulad ng upuan at iba pa, sana mas malaki pa sana ang kinita natin. Pero ayos lang yon. Sa paglipas ng panahon, mabibenta rin yung mga yon. At ayun nga, kinabukasan nabenta rin yung upuan, nabenta ko yung upuan, may nag-alok sa akin ng $50 para doon. At pagkatapos, kinabukasan, nabenta ko naman yung water dispenser ng diretsyo, $100. At sa parehong araw na yon, nabenta ko rin yung water dispenser. Nabenta ko rin yung floor lamp at nakakuha ako ng $20 para doon. Kaya sa lahat ng nabenta ko, umabot ang $223 at 81 sentimo ang kinita ko. Pero para sa challenge at sa loob lang ng 50 oras, $53 at 81 sentimo lang talaga ang kinita ko. Gusto ko lang sabihin na nabenta namin lahat at masaya na ako sa kinita namin sa loob lang ng 50 oras. Pero ayun, gaya ng dati, sana nag-enjoy kayo dito at kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Malaking bagay yon at nakakatulong talaga. Gaya ng dati, mahal na mahal ko kayo at magkikita tayo sa susunod. Deuces!